Ang JFCM Kabuyaw ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyaw sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission. Ang JFCM Kabuyaw ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyaw sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission. Ang JFCM Kabuyaw ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyaw sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission. Ang JFCM Kabuyaw ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyaw sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin. Morning mga kapatid. Masaya po ba kayo? Ayan. Ay, malawak na po yung ating space. Ayan. So mga kapatid, bago po tayo magsimula, kung tayo po ay may mga bottle, dahil mainit po, pwede na po tayong kumuha ng tubig para po hindi rin po maka-istorbo dun sa ating mga katabi mamaya. Okay po ba yon? Ayan, okay po. Okay, so sa atin pong pagsisimula, tayo po ay hinihiling ko po na tumayo ang lahat para po sa ating pananalangin. Sige po, isentro natin ang ating isip at puso sa ating Panginoon. Sambahin po natin siya. Aming Diyos, dinadakila ka namin, pinaparangalan ka namin ngayong umaga. Pinupuri ka namin, Panginoon, o aming dakilang Diyos. Sa amin pong pagsasama-sama sa umagang ito, sa panambahan namin, dalangin po namin na maibigay namin ang lahat ng papuri at pagpaparangal sa iyo. Ito lamang, Panginoon, yung nais ng aming puso na nawa ay makarating sa iyong banal na trono, ang aming pag-aawitan, ang aming pagsamba, sapagkat ito po yung nais mo sa bawat isa sa amin. Aming Diyos, palagi na ay kinauuhawan ka namin. Kinauuhawan namin na sambahin ka. Kaya sa oras na to, magamit namin ito upang maging kalakasan ng bawat isa, maidulog namin sa iyo ang nais namin para sa iyo, Panginoon. Madala, Panginoon, ang pagsamba at pagsama-sama ito sa pagpupuri sa iyo at, Panginoon, ma-receive namin ang tanging naming hinihiling. Masamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan, aming Diyos. Kaya naman, Panginoon, sa
oras na ito, dalangin ko po ang pagpatnubay mo sa lahat ng gagamitin mo, sa mga ministeryo na nagamit mo sa araw na ito, Panginoon, sa aming music team. Dalangin ko po ang pagpatnubay mo at magamit sila upang kami ay madala sa isang pagsamba na katanggap-tanggap sa iyo, sa media team at sa bawat isa, Panginoon, na ginagamit mo. Dalangin namin ang iyong pagpatnubay at ang iyong paggabay. Dalangin din namin, Panginoon, na maibaba namin ang aming sarili. Taglayin namin ang pagpapakumbaba upang maganap ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Aming Diyos, maraming salamat. Pinupuri ka namin at dinadakila. Ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo umawit sa ating Panginoon, tayo po ay bumasa ng kanyang salita sa mga taga-Filipos chapter 2, 9 to 11. Sige nga po, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikalululhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Hesukristo ang Panginoon. Yan. So, si Apostol Pablo ay sumulat sa mga taga-Filipos. At ang Filipos nga po yung tinatawag na model church. Dahil nananatili po sila sa salitang natanggap nila. At sila nga po ay malagong iglesia na ipapamuhay po nila ito. Sila po ay mapagbigay, matulungin, lalo na po nung si Pablo ay nabilanggo. At sa chapter 2 po na ito, nakakaranas din po sila ng struggles internally. Kaya't pinaalalahanan sila na magkaroon sila ng kaisipan katulad ng ating Panginoong Jesus. At sabi sa verse 9, siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Ano po bang ginawa ng ating Panginoong Jesus? Siya po ay Diyos din po, ngunit hindi niya po pinilit na maging kapantay ng ating Diyos Ama. At binitawan niya po ito at nagkatawang tao. So doon pa lang po nagpapakita ng pagpapakumbaba. At nung siya po ay nabubuhay, itinuro niya din po yun sa kanyang mga apostol. Maglingkod sa iba, hindi para sa sarili, maglingkod para sa Diyos. At nung malapit na po siya ay mapako, di ba po nanalangin po siya, sabi niya, Panginoon, pwede niyo po bang itanggal sa akin yung paghihirap na ito? Dahil alam niyo po yung sasapitin niya, alam niyo po yung physical pain, at alam niya din po yung kabigatan ng ating mga kasalanan. Kaya't siya pa din po ay sumunod sa layunin ng Diyos. At nagtagumpay nga po siya, namatay siya at nabuhay muli. Kaya sabi dito ng Diyos Ama, itinaas siya at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat. Sa gayon, yung pangalan po na yun ay luluhod ang lahat, magpupuri sa kanya, nasa langit o nasa ilalim ng lupa, mga Elohim po na mga anghel, na nanatiling tapat sa Diyos at ganun din po yung mga naghimagsik, yung mga kaaway niya. Kinikilala ang kanyang ginawa, ang kanyang kadakilaan. At nasa lupa din po yung lahat ng kanyang nilikha at kabilang po tayong mga mananampalataya at hindi mananampalataya. So darating ang panahon, makikilala ng lahat. Ang ilang magdidesisyon sila na ayaw manampalataya, pero tayong mga nananampalataya po, may pagkakataon po tayong sumamba sa Kanya, may pagkakataon po tayong magpuri sa Kanya. At sabi nga po sa verse 11, para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpahayag na si Hesukristo ang Panginoon. So atin pong itaas ang pangalan niya. Sabi nga po, name above every name. Atin po ihayag yung ating pag-ibig sa Kanya sa umagang ito. Itaas po natin ating mga kamay, pumalakpak tayo at sumayaw.
At dahil ito din po ay ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Maraming salamat po. Good morning po mga kapatid. Inaanyahan po ang lahat na tumayo. Yan. Kamusta po ang ating nagdaang isang linggo? Mabuti po ba? Amen. Tunay pong mabuti dahil ang Diyos po na ating sinasamba ay mabuting Diyos at hindi nagbabago kailanman. Kaya naman po mga kapatid, bago po tayo magsimula ay lumawak po yung ating space, no? Maaari po nating ikutan yung ating mga kapatid habang tumutugtog po. Maaari po nating silang kamayan. Batiin po natin ang bawat isa ng magandang umaga. Surely we would never cease to pray.
tayong buong pusong umawit, buong kalakasang sambahin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Sing, 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 and make music with our heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the love that frees us. You are the light that leads us like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with our heavens. We will sing, sing, sing. We are grateful, Lord, grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. We will sing to the Lord. Hallelujah. Sing, 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 and make music with our heavens. We will sing, sing, sing. We are grateful, grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you, O Lord? Hallelujah. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Hallelujah. Son of God, you are the one. You are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with our heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name. We will sing to you, Lord. Hallelujah. We will sing, 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 and make music with our heavens. We will sing, sing, sing. We are grateful, grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. We will sing, 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 and make music with our hands. Let's sing to the Lord with all our hearts. Hallelujah. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. And all together sing to the Lord. We will sing, sing, sing. Sing, 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 and make music with our heavens. We will
narito po kami umaawit, buong kalakasan ka naming sinasamba, dinadakila ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Patuloy ka po naming naisitaas sa aming mga buhay, O Diyos, sapagkat tunay nga na ikaw lamang, Diyos, na aming dakila at wala kang katulad sa aming mga buhay. Hallelujah. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you, Lord. Hallelujah. We will sing, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide. Hallelujah. Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none. There is none like you. Yes, Lord God. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none. There is none like you. No one is like you, Lord. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Let's sing to the Lord. There is none like you, O God. There is none like you. There's no one else in our lives like you, Lord. No one else can touch my Hallelujah. heart like you do. Oh, we worship you. I could search for all eternity, Lord, And find there is none like you. I could search, and I could search for all eternity, Lord, and find there
Name
Jesus, your name, oh, the name above every name. Name above every name, Jesus. We worship you, God. We lift you up, oh God. There is none like you. There is no one like you in our lives. Oh, we sing forever. How we love you, how we honor you. You are the great God. Hallelujah. We worship you. King Jesus, we declare you are good, you are holy. Purihin ka ang aming Diyos sa dakila sa lahat. Hallelujah. We worship you, our God. Purihin ka, Diyos, dakila ka, wala kang katulad. Purihin, sambahin ka, luwalhatiin ka, O Diyos. Wala kang katulad, itinatas ka. Hallelujah. Ikaw ang Diyos kailanman. Ikaw ang Diyos na sa amin nagligtas. Hallelujah. Sambahin ka, O Diyos. Purihin ang ngalan mong banal. Wala katulad mo, O Diyos. Hallelujah. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mong banal. Oh, la sayarara, sayarara, hayarara. Oh, rara, sayarara, hayarara, sayarara. Oh, dakila ka, oh Diyos. Oh, hallelujah. Oh, rara, sayarara, hayarara. Oh, rara, sayarara,
beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Oh, Jesus, you are beautiful Savior. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw lamang ang nais naming itaas sa aming mga buhay. Narito po kami na iyong mga anak. Nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin dahil sa iyong binigay na kaligtasan, Panginoon. Pinagkaloob sa amin na pag-ibig. Nais namin na Ikaw lamang ang aming mapapurihan, masamba, madakila sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga papuri at pagsamba. Sa iyo lamang ang kalwalhatian, kapangyarihan, kalwalhatian, magpakailanman. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Okay po, good morning po mga kapatid. Ako po ang babahagi ng salita ng Panginoon ngayong araw na ito. Di naman kayo nasisilaw, ano? Okay, kasi in-adjust na natin yung ilaw kasi dati, pagka nakatingin ka doon, nakatingin ka rin sa ilaw, na nakaka-distract yung ano niya, yung liwanag niya. So dapat naka-blind talaga siya. So, ngayon po mga kapatid, ang aralin po natin ay nahatulan na at hatulan pa. Pero last week, di po ba nagturo si Pastor about dun sa Diyos na humahatol? Tama po? So, ang pinag-aralan nyo ron is about the history. Simula kay Adan, kay Ebat Adan, hanggang kay Moises. Yun yung first part. Then, from Adan to Abraham pala yung first part. Then second part from Moses to the generation of Christ. And then to the generations of the faithful o yung mga mananampalataya. So, mga kapatid, doon po sa history na yon, doon ay pinakilala natin na ang Diyos ay hindi siya mapagtimping Diyos. Di ba? Ipinakikita niya na pagka ang tao ay nagkasala, talagang may pagkakataon na mapaparusahan siya. At hindi lang, tandaan niyo mga kapatid, hindi lang yung mga makasalanan o yung mga unbelievers ang pinaparusahan o hinahatulan. Maging ang mga mananampalataya na katulad natin ay hahatulan pa rin. So naniniwala po ba kayo na habang tayo nabubuhay, tayo ay dapat mamuhay ng naaayon sa salita ng Panginoon? So, hindi sapat na pagka tinanggap mo na ang Panginoon, ay okay na. Ano?
Yung bang parang wala ka ng problema, ligtas ka na. Hindi ganon. So, ngayon mga kapatid, sa first part ng ating pag-aaralan, so, basahin muna natin sa, alin ba? Yung upper ba? Yung baba, di ba? Ba't ayaw? Ba't ayaw? Nga? Sino ba tagabasa natin? Si Kisses. Oy, dual purpose si Kisses ngayon. Dancer na siya. Tagabasa pa. Okay, so yan ano. So pakibasa nga Ate Kisses yung ating context. Kaya't laging malakas ang aming loob, alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon, sapagkat namuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon, upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na Niya, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Okay, yun po. Salamat po, Ate Kisses. So, mga kapatid, sa ating binasa, no, yung teksto na yan, so pinapakita dyan na tayo, bilang mga tao, ay kuwan pa, di ba? Buhay pa tayo ngayon, no? Pero tayo ay inihahanda na ng Diyos para dun sa susunod na tatahakin nating buhay. Kaya nga, ang sabi dyan ni Pablo, namumuhay siya sa pananampalataya. Bakit pananampalataya? Kasi hindi pa niya nakikita yung darating. Di ba? Kaya nga, sabi nga niya, malakas yung loob niya na iwan yung katawan niya ngayon. Yung katawan na anong klaseng katawan? Yung katawan na mortal para makasama niya ang Panginoon. Di ba yun ang plano ng Diyos sa atin? Kaya nga si Eva at si Adan ay pinalabas niya sa Eden para ano? Para anong tandaan nyo? Bakit pinalabas sila sa Eden? Para hindi makain yung bunga ng ano? Di ba? Yung mangga. Kasi yung mansanas nung una, sunod yung mangga. Di ba? Yung nagbibigay buhay, di ba? Nang walang kamatayang bunga. So, kasi pagka nakain nila yon, hindi na sila mamamatay. So, ang mangyayari, mamumuhay sila sa kasalanan. At pag namuhay na sila sa kasalanan, so, automatic, hindi na sila makakabalik muli doon sa inihandang plano ng Diyos. So, yun ang kailangan, mamatay ang tao. Kaya nga dito sa ni Pablo sa Corinto, mas gusto niya na siya ay mawala na. Kasi para makasama niya ang Panginoon. Pero hindi lang naman doon natatapos 'yon, mga kapatid. 'Di ba? Sabi nga so yan ano, ang pagtitiwala daw sa Panginoong Hesus ay pananalig sa kanyang pagliligtas sa atin at sa kanyang mga pangako nang hindi umaasa sa sariling kakayahan at pagsisikap ng tao. Ang bawat mananampalataya ay dapat daw mapagpakumbabang may pagkilala sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiwala sa kanyang biyaya at lakas na tatapusin ng Panginoon ang kanyang gawain sa ating mga buhay. Ang pananampalatayang ito ay nagbibigay daan sa atin na lumakad na may tapang, may katiyakang tayo ay minamahal niya at binibigyang kakayahang magpatuloy. So isa-isahin nga natin, mga kapatid. Ano bang binabanggit sa ako na yan? So una, sabi raw, yung pagtitiwala ay pananalig din. Di ba? Pero kanino? Sa Panginoong Hesus. At ano yung kasunod nun? Ang pagtitiwala at pananalig ay hindi umaasa sa sariling kakayanan ng tao. Di ba? Hindi kayo umaasa sa sariling kakayanan. Kasi ang pinanaligan natin ay ang Panginoong Diyos. Di ba? So, ibig sabihin, kung tayo ay nananalig sa Diyos, dapat ba naunahan natin siya?
Parang ganito, no? Nanonood naman kayo ng TV, di ba? May mga kilala kayong mga artista. Ano? Na sila, alam natin na ganito yung buhay nila. Pumapatol sila sa ganito, ganoon, kapwa lalaki, kapwa babae. Pero, ang ginagawa, pag tinatanong mo sila, paano sila, pag aalamin mo o tanungin mo sila, paano nila na ipapamuhay yung pagiging tawag doon, pagiging Kristiyano. Kasi mga Kristiyano sila, Katoliko, mga ganyan. So, paano nila na ipapamuhay yung kanilang pag-ibig sa kapwa at pagmamahal sa Diyos? Sabihin nila, syempre, nagbibigay sila mga charity. Ganyan. Parang doon nila, parang tingin nila, pagka binabawi nila yung kasalanan nila sa pamamagitan ng mga charitable works, patatawarin na sila ng Diyos. Di ba gano'n, Inuunahan nila ang Diyos. Samantalang dito sinasabi, walang gagawin ang tao para sa ikaliligtas niya. Kasi ang kaligtasan ng tao ay nakabatay doon sa pagtitiwala at pananalig niya sa Diyos. Hindi pwedeng unahan natin ang Diyos na, Lord, sigurado ko ligtas na ako kasi mabait naman ako Di ba? Parang ganon. Nagbibigay ako dito, nagbibigay ako doon. So parang yung mga politiko, ganyan. Alam naman natin, di ba? Pero hindi ko nila lahat, Pero meron ding mabait, meron ding totoo, at mas marami yung sinungaling. Mas marami yung sinungaling kaysa doon sa numerous Hindi mo sila mabilang. Sa dami. Pero wala tayong magagawa. Nandiyan na yan Parang kalakaran na ng gobyerno yung gano'n. So gano'n wala kang gagawin mga kapatid para sa sarili mong ikaliligtas. Kasi ang Diyos ang nagbibigay niyan. Ang kailangan mo ay maniwala at manampalataya. At manalig. Pero kasama nung pananalig at saka pagtitiwala ay meron ka pang gagawin. Ano yun? Dapat daw mapagpakumbaba ka pa rin sa harapan ng Panginoon. Hindi pa pwedeng, nananalig na ako. Nananampalataya na ako. O ipagyayabang mo ba sa ibang tao na ikaw ay ligtas na? Parang may ganun May naririnig ako nun. Dito sa iglesia namin, lahat ng papasok dito, kami lang ang maliligtas. Parang ganun, no? Tama ba yun? O sila lang daw ang maliligtas. Kayo hindi na kayo kasama. Kasi wala kayo doon. So, ganun ba ang sinasabi? Hindi ganun mga kapatid. Kailangan, bagamat nananampalataya ka pa rin, nananalig ka, may pagpapakumbaba ka pa rin sa harapan ng Panginoon. Habang ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, hindi mo yun pinagyayabang, di ba? Hindi mo yun pinagmamalaki. Kasi once na pinagmamalaki natin yung ating mga ginagawa o mga kabutihan na ginagawa natin, parang binabawi na rin ng Diyos yung di ba, kapag ka tumatanggap ka ng praises dito sa lupa habang buhay ka, wala ka ng praises na makukuha sa harapan ng Panginoon. Tama po, di ba? Nababawi siya, nagiging break-even yung lahat ng ginagawa natin. Kaya ang kailangan natin, mag-ipon ng mga bagay na hindi na babawiin sa atin ng Diyos. Yung bang may ipon natin siya talaga sa langit. Kasi yun ang kailangan. So, ganun sabi niya, dapat may mapagpakumbabang pagkilala pa rin sa pag-ibig ng Diyos. At pagtitiwala sa gagawin ng Diyos na hindi siya makakalimot. Tandaan niyo mga kapatid, habang tayo ay ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, umasa tayo. Hindi kakalimutan ng Diyos yung mga ginagawa natin. Hindi yan nalilingid. Nakasulat yan sa aklat ng buhay at sa aklat ng gawa. Di ba? 2 aklat naman yan na binabanggit yung may aklat ng gawa. Para sa mga mananampalataya po ito, Panginoon, mga kapatid, may aklat ng gawa at aklat ng buhay. So, 2 aklat yan. So, kung nais ninyong makaipon doon sa aklat ng gawa, so gawin nyo lang ng gawin yung nais ng Diyos. At pag tayo humarap na sa Panginoon, makikipapakita sa atin kung nasaan ba tayo. Di ba? Kung ano yung naging status natin habang tayo nabubuhay. Yung pananampalataya daw na yan, sabi daw,
yan din yung nagbibigay sa atin ng daan para tayo ay lumakad ng may tapang, di ba? Siyempre, pagka sinasabi mo, matatag ka, o tawag doon, talagang sinasamahan ka ng Panginoon. So, nagagawa mo yung lahat ng bagay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ka na pwedeng matakot, di ba? Hindi ka umaatras sa kahit anong ipagawa sa iyo ng Diyos. Kasi may tapang ka na nga at may katiyakan ka din na hindi ka iwan ng Diyos kasi minamahal ka niya. Di ba? Yan, sabi niya, minamahal ka niya at bibigyan kakayahang magpatuloy. So, yun po mga kapatid. Pero, tandaan niyo mga kapatid, hindi po yan natatapos sa ganyan. Kasi, sabi nga, kung yung lahat ng ginagawa natin ay nakabatay lang sa mga bagay na nandito lang sa ating pamumuhay, sabi doon, ano sabi? Hindi ko nabasa. Ba yan? Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Di ba? 1 Corinthians 15:19 po yan. So, yan. Kaya dapat, pagkahabang gumagawa tayo dito, ang inaasahan natin, hindi lang dito, maging sa kabilang buhay. Yun yung pananampalataya natin. Yung pananampalataya ay hindi lang para sa buhay na to. Para din yan sa susunod nating buhay. So, naintindihan po natin mga kapatid yung sinasabi ng Panginoon sa atin, yung pinapaalala sa atin. Huwag tayong manangan sa mga bagay na narito lang ngayon. Dapat panghawakan pa rin natin yung ipinangako ng Diyos sa atin sa hinaharap. Kasi sabi nga niya sa pangalawang paragraph, ang bawat mananampalataya ay dapat na magpakumbabang may pagkilala sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiwala sa kanyang biyaya at lakas na tatapusin ng Panginoon ang kanyang gawain sa ating mga buhay. So, ibig sabihin, mangyayari yung pangako ng Diyos. Hindi siya magkakamali. Amen? Amen. So, yun po. Pero, yun nga, sabi ko sa inyo, wag lang sa buhay na ito. Maging sa hinaharap. So, ito rin daw po nagbibigay sa Kristiyano ng lakas ng loob at pananampalataya na lampas sa buhay na ito. So, ibig sabihin, lampas daw sa buhay na ito, yung sa kabila na, sa kabilang buhay. So, kaya ninanais nating maging kalugod-lugod sa Kanya dahil sa katiyakang tayo'y hahatulan sa ating pagharap sa Panginoong Yesus. Tama po ba yun? Hahatulan po tayo? So, ibig sabihin, haharap tayo sa Kanya. Ngunit, may mga maling palagay ang iba na dahil tayo'y iniligtas na, ano man ang mangyari at gawin, ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay labis at wagas na hindi na tayo uhusgahan at hatulan. Meron ba ganon mga kapatid? Kapag meron daw mga tao o mga ibang mananampalataya na dahil tinanggap na nila ang Panginoon, naniwala na sila, nanampalataya na sila, hindi na raw nila tatanggapin yung hatol. Yung hatol yung kasunod. Sa susunod na buhay na ito. Naniniwala ba kayo doon? Na hindi na sila hatulan, automatic ligtas na sila. Lord, kahit anong gawin ko, dahil nanampalataya ako sa iyo, tinanggap kita, nagsisi ako, then after na matanggap niya yun, then wala na. Wala na kasunod, mga kapatid. Naniwala ba kayo na maliligtas yung mga taong ganon? Hindi, automatically, syempre hindi. Pero pwede pa rin kung mamamatay ka na agad. Once na tinanggap mo ang Panginoon, nagsisi ka, then namatay ka kaagad, automatic, ligtas ka. Pero kung buhay ka pa, hindi pa pwedeng mangyari yan. Kailangan magpatuloy ka. So, sino ba yung mga taong ganyan, mga kapatid? So, yan yung mga tinatawag nating once saved, forever saved. So, maniniwala sila na pagka sila ay
nanampalataya na, so automatic, kahit ano ang gawin nila, wala nang karapatan ang diablo sa kanila. Di ba, hindi na sila magkakasala, hindi na sila mapupunta sa impyerno. So, ganon. O parang ganito, attend ka dito sa church namin. Pagka nandito ka, pag namatay ka, ligtas ka. Ganon ba? Hindi. Pag nandito ka, dapat habang buhay ka, gawin mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi pa pwedeng pag nandito ka, ligtas ka. Hindi, walang ganon. So yun dahil yun nga, pagka ganon, ano nangyayari? Na-abuse yung salita ng Panginoon. 'Di ba? Imbis na gawin natin yung mga bagay na hinihingi sa atin ng Diyos, wala na, binabaliwala na natin. Kasi nakapokus na tayo doon sa bagay na ipinangako ng Diyos ng kaligtasan. Oo, nangako nga siya ng kaligtasan, pero hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin. Di ba? Hindi ka na maglilingkod, hindi ka na ba sasamba? Ganun ba? Dahil alam mo, ligtas ka na? Magtatrabaho ka na lang ba? Hindi, di ba? Kailangan pa rin na gawin mo kung ano yung mga pinapagawa pa ng Diyos habang buhay ka pa. Pero kung wala nang pag-asa, edi syempre, bahala na si Lord. kung wala ka na talagang capacity na maglingkod, o di, syempre, bahala na si Lord doon. Hindi natin hinahatulan yon. Basta, ganun lang. Huwag nating abusuhin yung ating kaligtasan. Yung ibinigay sa atin ng Diyos na kaligtasan, hindi po yan kapangyarihan, mga kapatid. Yan ay umpisa lamang ng ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. O kaya nang gagawin nating pagtitiis sa buhay na ito. So, yun nga po, dahil sa pagmamalabis na ito, hindi raw po napapahalagahan ang kagandahang loob ng Diyos na nagligtas sa atin mula sa tiyak na kahatulan. So, ganun, yung kaligtasan, libre lang yan eh. Binigay lang naman sa iyo yan. Kaya nga lang, ang kapalit niyan, siyempre, maglingkod tayo. Magpursigi tayo. Nakarapat-dapat tayo dun sa ibinigay ng Diyos sa atin. So, ganun po mga kapatid. So, hindi pa pala tayo nag-uumpisa. So, ngayon pa lang natin uumpisahan yung ating pag-aaral, mga kapatid. So, paano nga ba hinahatulan ng Diyos yung... Actually, Nung binasa ko to, napakaiksi lang nito. Pinahaba ko lang. Kasi alam ko matutulog kayo. Kaya para matuluyan yung pagtulog. Babain natin. Kasi pag maiksi, sasabihin, ay, ang iksi naman. Sa bahay na lang ako matutulog. Kaso walang aircon doon. Dito, meron. Mas masarap dito, mga kapatid. So yun, eto. So paano nga ba hinahatulan ng Diyos ang mga mananampalataya? So, unang-una, hinahatulan daw tayo bilang mga taong nagkasala. Nagkasala pa tayo, mga kapatid? Amen. So nagkasala tayo. At galing tayo doon sa dati nating buhay. So sinasabi po dyan sa Efeso 2:1-3. So pakibasa nga, Ate Kisses. Noong unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. So yun po mga kapatid, So sabi doon, nung unay daw yung mga patay tayo. So dyan sa mga part ng teksto na yan, meron tayong mga ilang verses na aaralin. Paano ba hinahatulan ng Diyos yung mga nagkasala? So unang-una, sabi daw, hinatulan ang mga taong nagkasala dahil itinuturing silang patay dahil sa pagsuway sa kasalanan. So ano ba ang ibig sabihin ng word na patay? So previously, si Eva at si Adan,
nung sila ay nagkasala, ang sabi sa kanila ng Diyos, kapag kinain nila yung bunga ng pagkaalam ng masama at mabuti, sila ay mamamatay. At sila nga ay namatay, mga kapatid, di ba? So anong uri ng kamatayan yon? Kamatayang spiritual. Then sumunod, nung lumabas na sila sa Eden, sila ay namatay ng physical. Di po ba? Pero ano nga po ba sinasabi sa verse na yan? Anong ibig sabihin ng patay? Galing po siya sa word na necros. So yung necros, ang ibig sabihin po niyan ay literally dead talaga. Patay talaga siya. Wala siyang spirit at wala siyang buhay. Pero ang isang bagay na sinasabi diyan, siya ay inoperative to the things of God. So ibig sabihin, hindi siya makakagawa o wala siyang capacity na gawin kung ano yung kalooban ng Diyos. Yun po yung nakadilaw, ano? Hindi mo magagawa, pag ikaw daw ay patay, hindi mo magagawa kung ano yung gusto ng Diyos. Hindi mo magagawa kung ano yung kalooban ng Diyos. Ganun siya, inoperative siya. Para kang imbalido, di ba? Para kang, tawag ron, ano ba yung na-aksidente? Yun, nakomatos. Para kang nakomatos. Yun ang ibig sabihin niya sa word na necros. So, inoperative. Hindi ka makakakilos, hindi ka makakagawa ng mga bagay na gusto ng Diyos. Pero literally, patay ka naman. Patay ka in spirit and patay ka on your body. So yan So yung necros naman is galing naman yan dun sa di ba yung kaya kitinuring na patay kasi gawa yung pagsuway at kasalanan. Yun ang nagbigay sa iyo ng ng description yan. So, ibig sabihin, hindi naman talaga siya patay in physical. Namatay lang siya in spiritual dahil masuwayin siya. Yung ayaw ng Diyos, ginagawa niya. So, nakakagawa siya ng mga kasalanan. So, galing yan dun sa original text, ang sabi niya doon, so, yung necros, yun nga, hindi ko mabasa rin. Sobrang liit na. So, lakihan natin. So, yung necros, ay yung dead, ay galing sa word na necros. Then, yung kasalanan, ay galing naman sa word na paraptyomasin. Paraptyomasin ba yun? So, yun yung mga original. Then, yung sin ay hamartia. So, yung hamartia, alam nyo yun. Di ba? Yun yung pinag-aaralan natin, ano ba ang kasalanan? Hamartia, so ibig sabihin, hindi niya tamaan yung target. So, it means lagi siyang nag-i-slide or laging out of bounds, di ba? Nagkakamali siya. Lagi siya nagkakamali. So, yun yung description niyan. So, tayo po mga kapatid ay nagiging patay nung una. Hindi ngayon. Nung una, patay tayo kasi gawa nga ng kasalanan natin. Saka yung mga pagsuway natin. Pero ngayon ba, patay pa rin kayo? Patay pa rin ba tayo? Hindi na. Kasi nanumbalik na tayo sa Panginoon, di ba? Nagsisi na tayo at tayo ay naging alagad na tayo. So yun nga yung inaral natin last time sa prayer meeting, kapag kung gusto niyo maging maging part ng buhay Kristiyano, so dapat kayo ay unang-una basically ay tatanggapin niyo ang Panginoong Hesukristo, di ba? So pangalawa, tayo daw po ay namumuhay sa laman. So pakibasa nga Ate Kisses. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Okay, so yung po tayo, yung una, tinuturing tayong patay. Ngayon naman,
namumuhay daw tayo dati sa laman. Paano ba natin ginagawa yung pamumuhay sa laman? So, sinusunod daw natin noon yung masamang takbo ng mundong ito. Ano ba yung takbo ng mundo? Yan, syempre, maraming gadgets, trabaho, ano pa, pleasures, di ba? Mas nabibigyan natin ng panahon yung mga bagay na magbibigay sa atin ng ano ba yon? Ano ba ibig sabihin ng pleasures? Yung kaaliwan, yan. Kaaliwan pala. Medyo nahihirapan ako eh. Yung kaaliwan o kasiyahan pala sa buhay. Parang ang gusto ko palagi kung saan ako masaya, yun ang tama. Di ba tinuro rin sana yun sa yung maling uri ng pananampalataya. Kung saan daw siya masaya, doon siya. Kasi yun daw ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban daw kasi ng Diyos, yung mga anak niya, dapat laging masaya. Walang problema. Tama ba yun? So, mali yun, Hindi ganon. Kasi pagka gusto mo, palaging masaya ka, baka hindi mo na nalalaman, ang sinusunod mo na ay yung takbo na ng sanlibutan. Di ba? Hindi ka na, ayaw mong dumanas ng pagsubok, ng paghihirap, gusto mo, kung ano yung gusto mo, makuha mo, lahat ganon. Kasi doon ka masaya. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, sa paghihirap man o kasiyahan, laging siya dapat ang inuuna natin. Di ba? Then, paano pa tayo namumuhay sa laman? Namumuhay daw tayo sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. So yun nga, kung saan ka masaya, kung ano yung gusto mo, parang yun na lang ang nais mo na mangyari sa buhay mo. Parang ayaw mo nang dumaan doon sa mga struggle sa buhay. So, mali din. Kasi kapag wala kang struggles, anong gagawin mo? Wala kang pananampalatayanan. Hindi ka naman nanalangin, mga kapatid. Kasi lahat ng gusto mo, nakukuha mo On your own, Ibig sabihin, pag gusto ko ng kotse, pera ako, bili ako. Pag gusto ko ng, may problema ako, gusto kong masolusyonan, gagamit ako ng ibang tao, babayaran ko lang. Parang gano'n, no? Kasi may pinapakakilos kang ibang bagay. So, yun mga kapatid, hindi pwedeng mamuhay tayo sa laman nang dahil ang gusto lang natin ay hindi tayo masaktan. Ang mga anak ng Diyos, nasasaktan din. At lahat tayo, habang tayo ay nabubuhay, habang tayo nandito sa mundong ito, kung tayo dyan, aware tayo, or prone tayo, Prone tayo sa paghihirap, o mga sakit ng mundo na to. So, ang pangatlo naman ay pinaghaharian daw tayo ng prinsipe ng kasamaan. So nabasa na rin ni Ate Kisis yan kanina. Sabi doon, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So sino kaya yan, mga kapatid? Sino sa tingin nyo yung prinsipe ng himpapawid? Satanas, di ba? So, yung mga espiritong hindi natin nakikita. Kaya ba natin silang labanan? Hindi. Ang pwedeng lumaban doon ay yung mga anghel din ng Diyos o yung mga suguri ng Diyos na hindi rin naman natin nakikita. So sila, kaya tayo nananalangin. Di ba minsan nananalangin tayo na, Lord, magpadala ka ng iyong mga anghel para sawatain itong mga anghel neto na nais sumira sa iyo. Yung mga kapangyarihan na hindi natin kaya. Pero kaya sila ng mga alagad ng Diyos. Yung mga sugo ng Diyos. So, sino ba itong mga kapangyarihan sa himpapawid na to? Sabi doon. So, medyo maliit lang yan mga kapatid. So, yung kapangyarihan sa himpapawid ay authority of the air. So, hindi sila nagkakalayo doon sa ating pinag-aaralan sa Tagalog. So, authority of the air. Then, sino pa yung isa? Yun daw mga taong ayaw sumunod sa Diyos o ayaw pasakop. So, sila yung mga
namumuhay through disobedience. So, ibig sabihin pala mga kapatid, pagka kayo pala ay hindi sumusunod sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, automatically, members na kayo ng legions of Satans. Legions of the air. So, ang hirap ang hirap isipin nung pagka tayo ay, pero hindi naman tayo ito, yung mga iba, na kapag kung sila ay nagpapatuloy sa pagsuway sa Panginoon, hindi nila nalalaman na sila ay nagiging kaanib na nung kapangyarihan ng kasamaan. Hindi nila nararamdaman yon at hindi rin nila alam. Pero tayo, sa pinag-aaralan natin, nung dating buhay natin, eto pala tayo. Di ba? Nung panahon ng tayo ay, nakababad pa, o palaging gumagawa tayo ng pagsuway sa Diyos, so unti-unti, or maaring hindi nga natin alam na tayo pala ay under the influence of Satan. Di ba? Hindi natin siya nalalaman. Pero ngayon, alam na natin, dapat iwasan natin to, na tayo ay magkamali. Kasi, tandaan nyo mga kapatid, hindi sapat na pagka tayo ay nabautismuhan na, o nakakilala ka na sa Panginoon, hindi ka na babalik dun sa dati. Tandaan nyo mga kapatid, may tendency pa rin na kapag tayo ay nagkasala o nagpapatuloy sa pagkakamali, may tendency tayo ay mag-backslide or bumalik sa dati nating buhay. Kaya, iwasan natin yan. So, pang-apat, kinapupuatan daw tayo ng Diyos at hahatulang mapahamak. So, nabasa na rin ni Ate Kisses yan kanina. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang daw po tayo sa taong kinapupuotan ng Diyos. So kapag ka po tayo ay kinapupuotan ng Diyos, ibig sabihin ba nun, hindi na tayo mahal ng Diyos? Ano tingin nyo? pag kinapupuotan tayo ng Diyos, hindi na tayo mahal ng Diyos? Hindi na tayo mahal ng Diyos noon. Kasi bakit? Ang sabi niya, ang lahat ng kinapupuotan ng Diyos ay hinahatulan niyang mapahamak. So, ganon. Kaya, sayang, di ba? Sayang yung buhay. Sayang yung ating kinamulatan ng pananampalataya at pagtitiwala. Kasi, yun nga, kung tayo rin lamang ay kapupuotan ng Diyos, mapapahamak din tayo later on. Diba? Walang silbi yung ating pagiging Kristiyano, pagiging member ng music team, o member ng mga, yung mga media. So lahat ng paglilingkod natin, baliwala siya. Kasi, yung pala, hindi natin alam sa ating sarili. Kinapupuotan pala tayo ng Diyos. Kasi may ginagawa tayong mga bagay na hindi niya gusto. So, ganun, no? So, yun po mga kapatid. Pero ang tanong, sa mga nagkasala lang ba humahatol ang Diyos? Hindi rin, Hindi lang. Tandaan niyo mga kapatid, hindi lang yung kasi hindi pa nga tapos ang buhay. Hindi pa po tayo patay, hindi pa po tayo, Pero, tandaan nyo, kahit sa kabilang buhay, hindi lang yung mga nagkasala ang hatulan. Maging yung mga mananampalataya ay hatulan pa rin. So, paano ba hinahatulan yung mga mananampalataya? Pangalawa, hinahatulan na tayo sa krus kasama ng sanlibutan. So, ito naman po ay, kung tayo ay nakakilala na sa Panginoong Jesucristo, tinanggap na natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, hinahatulan pa rin tayo. At sa pamamagitan ng krus, sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa ginawa ng Panginoon. So, anong sinasabi niya doon sa Efesos? Pakibasa nga, Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So yung po mga kapatid, nabanggit na naman dyan yung word na patay. Pero
Diyan sa part na yan, hindi na tayo itinuturing na patay. Kasi, sabi nga, napakasagana ng habag ng Diyos sa atin at napakadakila ng pag-ibig niya dahil iniligtas niya tayo ayon sa kagandahang loob. So yung word na patay, nawawala na siya. Kasi gawa nung ginawa ng Panginoong Jesucristo. So yung word na patay, dati yon. Wala na yan ngayon. So nung panahon tayo ay nakakilala sa Panginoong Jesucristo, so ibig sabihin, hinatulan tayo dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. So yun ang nangyari. Ano? Naligtas tayo, binigyan tayo ng panibagong buhay, bagong pag-asa, dahil mahal po tayo ng Diyos. So paano ba ginawa yan ng Panginoon? Paano niya ipinakita sa atin yung pag-ibig? So mababasa po natin sa John 3:16 hanggang 18. Pakibasa ng ating kisses. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Okay, salamat Ate Kisses. So diyan po mga kapatid, may mga binabanggit din diyan kung paano ipinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa tao. Para yung tao ay maligtas. Para tayo ay makasama doon sa kanyang kagandahang loob. So, ano yon? Unang-una, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So, yun So, ang Diyos ang gumawa ng paraan para tayo po ay makabalik. So, di ba nung panahon ni Eva at Adan, ganun din ang ginawa niya? Di ba si Eva at Adan, nagkasala sila? Then, pinalaya sila sa Eden. No, so, after na sila ay palayasin doon, so, nasaan na sila? Siyempre, ang tendency noon, pwede silang mamuhay sa kasalanan. Di ba? Pero anong ginawa ng Diyos? Tinuruan silang mag-alay ng mga hayop. Sa pamamagitan ng pag-alay ng mga hayop, ng mga dugo ng hayop, so nakakabalik sila sa Diyos. Nagiging sila, kasi ang Diyos banal siya, di ba? So, ang kailangan ng Diyos dun sa tao, makita rin sa kanila yung kabanalan. Kaya lang, yun nga, walang sapat na kabayaran para makabalik ang tao sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, tinuruan sila sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. At sa pamamagitan nun, yung mga kasalanan na nagagawa nila, malilinis sila. So yun lang yung paraan. At dito, panghuli, ang ginawa ng Diyos, para malubos na yung pinagkakaloob niyang kaligtasan, ipinadala niya si Kristo, di ba? Kasi mahal niya ang tao. Mahal niya po tayo, ayaw niya tayong masadlak sa kaparusahan. Ayaw niya na tayo ay maging alipin ng kasalanan habang panahon. Pero yun nga lang, yung ginawa ng Diyos, may katumbas pa rin niya na gagawin tayo. Kailangan nating sabi niya, kailangan nating manampalataya. Kailangan nating maniwala. So, mga kapatid, bakit nga ba inihandog ng Diyos ang kanyang anak? Para sa tao. Kasi ang nais ng Diyos, ayaw niya tayo mahatulan. Ayaw niya tayo maparusahan. So, gusto mo natin maparusahan, mga kapatid? Gusto ba nating sama tayo doon sa maliligo doon sa lawa, sa Lake of Fire? Hot spring? Ayun, hot spring, hot fire. So, gusto ba natin yon? Kung ang Diyos nga, ayaw niya yun eh. Bakit gugustuhin natin, di ba? Ang Diyos, siya na nga gumawa ng paraan eh. Para wag natin abutin yan. Kaya nga, ipinadala niya si Kristo para sa atin. At yun nga, ayaw niya tayo maparusahan. Pero,
himay-himayin po natin, bakit nga ba ayaw ng Diyos na maparusahan ng tao? So, unang-una, iniibig tayo ng Diyos. So, sa verse 16, ano sabi dyan? Iniibig tayo ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katuhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tama po ba? Iniibig po ba tayo ng Diyos, mga kapatid? O anong gagawin ninyo? Anong gagawin ninyo para mag-compromise yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Kailangan nating manampalataya. Di ba? Kung sino man ang sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So hindi ibig sabihin na ibinigay na ng Diyos yung anak niya, wala na tayong gagawin. Di ba? Meron pa rin. Kailangan nating manampalataya doon sa ginawa. Kasi kung hindi ka naman naniniwala na ang si Kristo ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, nabuhay para sa atin, hindi ka naniniwala doon, edi baliwala din yan, di ba? Hindi, walang silbi yung ginawa ng Diyos na yan. Kasi hindi ka naman naniniwala eh. Ang kailangan ay maniwala ka. Kaya, kaya yung iba, pag yung mga Katoliko na lang, sa sobrang, hindi ko naman sinasabing sobra, o maaaring sobra nga, sa sobrang dedication sa ginawa ng Diyos, sila mismo nagpapapako na rin. Di ba? Nasobrahan sila sa nila. Hindi naman nila kailangan gawin, ginagawa nila. Sobra na di ba? Ang kailangan lang, manampalataya ka bakit magpapapako ka pa? Di ba? Ba't mo papahihirapan yung sarili mo? Naghirap na nga si Kristo para dyan. So, yun At pangalawa, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, ang Panginoong Hesus, upang iligtas ang lahat sa pamamagitan niya. So, sa verse 16 and 17 po yan. Sabi doon, so yun yung kanina, inibig tayo ng Diyos. At doon sa 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hatulan ng parusa ang sanlibutan. Hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Di ba? Iligtas tayo. Sagipin tayo, mga kapatid. So, ganon. Ayaw ng Diyos na maparusahan tayo, kaya inililigtas tayo ng Diyos. Kaya kailangan nating tanggapin yung iniaalok ng Diyos sa atin. Then, pangatlo, hindi raw niya hatulang maparusahan yung mga sasampalataya sa anak o sa Panginoong Hesus. Yan, totoo po yan, Kaya kailangan yung manampalataya para hindi kayo hatulan. Para hindi tayo maparusahan. Pero kung hindi tayo mananampalataya, ano mangyayari sa atin? Yan, hahatulan tayo. Hahatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, ibig sabihin, may pangako ang Diyos ng kaligtasan, may pangako din siya ng kaparusahan. So, hindi siya mapagtipid Diyos. Hindi siya, ibig sabihin, ang Diyos, hindi siya steady on one side. Hindi siya bias. Di ba? Siya? Fair siya. Kung hindi ka nananampalataya, di doon ka sa kabila. Kung mananampalataya ka, dito ka. Di ba? So mga kapatid, nasa inyo ang kapilian para sundin kung ano ang binigay sa atin ng Diyos. Basta ang gusto ng Diyos, ayaw niya tayong maparusahan. Kaya lang, ang tao ang pipili. Tayo, mga kapatid, ang pipili kung saan tayo. Kung ano ang gusto natin. Lake of fire or lake of lake dito sa sa kabila. So, yan, mamili tayo, mga kapatid. Walang pipigil sa inyo. Hindi kayo pipigilan ng Diyos. So kailangan nyo lamang ay magbigay ng attention sa kanyang ginagawa. Tandaan po natin, ang pagginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi po siya nagkasala, di ba? Yan. Hindi siya nagkasala, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya
ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, si Kristo, hindi nagkasala, walang kasalanan, napakalinis niya. Pero tayo, makasalanan tayo, di po ba? Pero sinalo niya yung ating kasalanan. Para ano? Para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Pag umarap tayo sa Diyos, at ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, so nawawala yung kasalanan. Kasi ang nakikita ng Diyos Ama sa atin ay kung sino yung pinanampalatayanan mo. 'Di ba? Kung sino yung nagdala sa iyo. 'Di ba? So parang parang may backer tayo sa harapan ng Diyos. Pag nagtatrabaho tayo, pag nag-apply tayo ng trabaho, 'di ba? Sa unang-una na lang, hirap na hirap tayo maghanap ng trabaho. Unang-una 'yan. Hirap na hirap lalo na kung under capacity ka, undergrad ka. Minsan naman overqualified ka naman. 'Di ba? Hindi ka rin matanggap kasi pag overqualified ka, siyempre kailangan mo yung malaking sweldo. 'Di ba? Yung company hindi kaya yung sweldo mo na hinihingi. So overqualified ka na. Pag underqualified ka naman, hindi mo naman kayang gawin yung ipapagawa sa iyo. Wala kang experience, wala kang alam, tuturuan ka pa, ite-train ka pa, hindi gusto ng company yon. So anong gagawin natin? Kailangan natin ng backer, di ba? Kailangan natin ng support. Unang-una, syempre, nanalangin tayo. Syempre, then next, ihingi tayo ng tulong doon sa mga kakilala natin na pwede ring makipag-usap doon sa mga ina-applyan natin. Di ba? Parang ganyan. So, ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Iniharap tayo sa harapan ng Diyos Ama na malinis dahil siya na ang sumalo ng ating kahinaan. So, yan po mga kapatid. So, maiksi lang ba yung ating pinag-aralan? So, mga kapatid, bilang huling-huli, ang sabi po doon, so since na tayo naman ay nakakilala na, tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, ang inuutos sa atin, humayo tayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. So nawa mga kapatid, may naintindihan po tayo sa ating pinag-aralan ngayon. So tutuloy po natin ito next week. Salamat po. Good morning. You know the drill po. Dahil first Sunday, sama-sama nating babangkitin ang kapahayagan ng pananampalataya. Sige po. Okay po, mga kapatid. So, sabay-sabay po natin siyang bigkasin in 3, 2, 1. Ang Biblia ay salita ng Diyos na hindi nagkakamali. Ito ang pinakamataas na saligan ng ating mga pananampalataya at pamumuhay. Ang Diyos ay tatlong persona ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu mula sa walang hanggan at hanggang sa walang hanggan. Ang Panginoong Hesus, ang salita, Diyos na naging taong katulad natin, siya ay ipinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, isinilang sa pamamagitan ng Birhing si Maria at namatay alang-alang sa atin. Siya ay inilibing at muling nabuhay mula sa patay sa ikatlong araw at umakyat sa kalangitan. Siya ay babalik upang hatulan ang mga nabubuhay at mga namatay na. Ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos.
Sila ay nililigtas lamang dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus at ng kanyang ginawang pagtubos mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ang banal na Espiritu ay ang Espiritu ng Diyos na isinugo sa Iglesia upang bigyan ito ng kakayahan na mamuhay ng banal at ipagsaksi ang Panginoong Hesus sa buong sanlibutan. Ang Iglesia ng Panginoong Hesus ay iisa lamang. Ito ang kanyang katawan at siya ang pangulo nito. Kabilang dito ang lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon. Ang Iglesia ay mayroong tungkuling ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa. Ito ay magaganap niya sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga iglesia at pagtataguyod ng gawaing ito sa pag-ikapu at pagkakaloob. Ang lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon ay kakaunin upang makasama na ang Panginoong Hesus sa walang hanggan. Pagkatapos, ang Panginoon ay babalik upang hatulan ang sandaigdigan at ang mga naririto. Pagkatapos, ang lahat ng mga namatay ay bubuhaying muli ng may pagkakasunod-sunod. Huhukuman ang lahat ng mananampalataya. Huhukuman din ang lahat ng hindi nanampalataya at hindi mananampalataya. Ang lahat ay maubuhay sa walang hanggan at sila ay itatalaga sa iba't ibang kalalagayan. Ang bautismo sa tubig ang tugong pananampalataya at pakikipag-isa ng Kristiyano sa Panginoong Hesus. Ang banal na hapunan naman ang paulit-ulit na pag-alala sa pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Ang kasal o tipang pag-aasawa ay banal at dapat na pag-ingatan. Ito ay makabiblia, panghabang buhay at sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Thank you po. Good morning po muli mga kapatid. Tayo po ngayon ay dadako sa ating tithes and offering. Pero bago po magbigay, maghulog sa ating maika po, ako ay babasa muna sa Malakias 3:10. Sabi po doon, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos. So mga kapatid, tayo po ngayon ay dumako sa ating sama-samang pagkaloob sa ating Panginoon bilang isang iglesia. Ang mayakda po ng pagbibigay ay ang ating Panginoong Diyos. Siya ang nagbigay at patuloy na nagbibigay dahil po sa dakilang pag-ibig at pagsamba sa Kanya. So ngayon muli mga kapatid, maaari na po tayong maghulog at magbigay ng ating maikapo at kaloob ng mayroon pong kagalakan sa ating mga puso. Mga kapatid, ipapanalangin po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, dakila ka. Salamat, Ama, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa mga kaloob na ito at dalangin ko, Ama, na patuloy itong magagamit po, O God, sa mga gawain ng Iglesia, O God, lalo, O Lord, sa aming ongoing na building improvement, Lord. Patuloy niyo po nawa, O God,
Patuloy niyo po ugad pagkalooban ng mga pangailangan ng aming iglesyang ito, Lord, sa pamagitan ng mga ikapu at kaloob, Lord. Dalangin ko, Ama, na ang patuloy na maging tapat ugad mga kapatiran sa pagbibigay ng mga ikapu at kaloob at maging sa mga love gift, God, for building, O God. Salamat, Ama, sa kanilang patuloy na sasagawa nito, pagbibigay ng kanilang mga ikapu at kaloob upang magamit ito sa iyong iglesia. Dalangin ko po, O Lord, ang inyong pag-iingat, gabay sa amin sa buong isang linggo na aming mga tatahakin sa trabaho, anuman ang mga pinagkikitaan ng iyong mga anak, O God. Salamat po, Ama. Itong lahat ay aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Okay po, mayroon po tayong announcement, mga birthday celebrants for this week. Okay. Uwian na, may nanalo na. Happy birthday kay sa mga hindi nakakilala, ito po ay anak ni Pastor. Happy birthday, May. Si May lang. May, bahala ka na ngayon na may ano daw, may BS ang mga youth. Happy wedding anniversary sa ating apprentice Elder Ronnie at kapatid na Ate Faye. Happy anniversary po. At kung kay Ate Pasha, happy anniversary din po kaso wala po si Ate Marlene sa araw na ito. Okay, wala na po, wala nang ano. Okay, ang microphone ay ibigay ko po sa ating birthday girl upang manawagan sa kanyang handa. Ayan, magandang umaga po mga kapatid. Ay, good morning, English. Wala po ako dito para mag-imbita, hindi po ganon. Ayan, magandang umaga, campers. Ay, mahina. Magandang umaga, campers. Ayan. Nandito po ako ngayon upang ibahagi po sa inyo yung katagumpayan po ng kakatapos lamang na Interchurch Youth Camp 2026. Ayan, palagay. Hello po. Ito po ay ginanap ng nakalipas po na Webes hanggang Sabado, April 30 to May 2. At ito po ay may temang Imago Christi. Sa hindi po nakakaalam, ito po ay Latin translation ng Image of Christ. Ibig sabihin po nito, hinahamon po ang mga kabataan na mag-transform into the likeness of Christ. Ayun po siya. Tapos po, sa kabuuan, sige next slide Kuya Ken, ang dumalupong kabataan ay binubuo po ng 134, 134 po na youths mula po sa 10 outreaches. Wait lang po tayo sa picture. Ito po ay mula sa Binyan, Calamba, Pagbilao, Pila, Muntinlupa, Molino, Maricris, Mabuhay, Silang at Kabuyaw. Ayan po. Wala pa yung picture ko? Ayan. Una po, kami po ay nagpapasalamat. Ayan po silang lahat. Ayan po. Kami po ay nagpapasalamat sa mga magulang po na nagsuporta po sa kanilang mga anak na dumalo po sa gawaing ito. Nawa po ay patuloy po tayong magsuporta sa mga kabataan sa mga gawain pong pang-iglesia. Ganon din po, nagpapasalamat din po kami sa inyo pong lahat na nag-support po dun sa mga nakalipas na fundraising activities. Kung maaalala po natin, last Christmas, nagkaroon po tayo ng
ng caroling. Nakatipon po tayo doon ng 8,000. At yung 8,000 po na yon ay marami pong kabataang natulungan. Ayan, palakpakan naman po natin ang ating mga sarili. At ang Panginoon po, kasi alam po namin na blessing po yun mula sa Panginoon. At wag po nawa tayong manghinawang suportahan ang mga kabataan po natin sa Iglesia ng Kabuyaw. Ayan, sa kabuuan po, 16 o 16 na kabataan ang nakadalo po mula sa JF Kabuyaw. Sa totoo po, medyo ito po yung pinakakaunti na participants from Kabuyaw sa kadahilan ng marami pong exam na napasabay dun po sa araw ng youth camp. At 8 po sa 16 na yon ay binubuo po ng committees, marshal at kaparte po ng hybrid band. Kaya mula naman po sa pamunuan ng planning committee, kami po ay nagpapasalamat dun po sa 8 yon na sila po ay nag-invest ng time, ng effort, pag-attend po ng mga meetings. Minsan po inaabot kami ng sobrang gabi. Yung iba nag-e-ensayo sa ibang outreaches para lang po matuloy ang youth camp na to. At ang Panginoon po ang siyang magpapala sa ating mga nagpapagal at palagi sa ating Panginoon ang lahat ng kapurihan at pagsamba. Para naman po sa mga kabataan, lagi po nating tandaan that we are bearers of Christ's name here on earth. So tayo po ang magre-representa sa Panginoong Hesus sa mundong ito. Ang ating lumang buhay po, mga kabataan, ay namatay na po kasama ni Kristo sa krus. Kaya naman po tayo ngayon ay nabubuhay na para kay Kristo at hindi na po para sa ating mga sarili. Lahat po ng ating mga natutunan, nagkaroon po kami doon ng 3 teaching, nagkaroon po kami ng 2 devotion at 1 exhortation. Ang hamon ko po sa inyo, nawa lahat ng narinig po na yon ay hindi lamang manatili dito, sana po ito ay pumasok dito at mag-reflect po sa ating mga gawa. Kasi kung hindi po, mananatili lamang yun na letra, mananatili lamang yun na mga salita. Ayan po, patuloy tayong magsumikap na makapamuhay na kalarawan ng Panginoong Hesus. Muli po, imago. Imago. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Bago po tayo dumako sa kaarawan, dagdag pong paalala, mga kapatid, sa darating pong May 10, magkakaroon po ng ministry meeting. At ngayon po, pagkatapos po nito, mayroon pong meeting yung lahat po ng elder at apprentice elder. Gayun din po mga kapatid, tinatawagan ko po yung kabilang po sa crossover. Magkakaroon po tayo ng fellowship sa darating po na May 17, pagkatapos po ng atin pong gawain. Maraming salamat po. Tinatawagan ko na po si Kuya Pem para po sa panalangin nung may mga kaarawan. Natawagan na po ang mga magdaraos ng kaarawan at anibersaryo. At ang aking inaanak, si Joshua Parducho. Yan. Happy birthday! Tuesday. Oy. Sama yung isa ko yan. Sige po, ipag-pray po natin ng mga kapatid. Maraming Diyos na dakila, muli pinupuri ka namin at sinasamba sa buhay ng aming mga kapatid. Salamat po sa aming mga kapatid na magdaraos ng anibersaryo. Ama, salamat po sa kanilang buhay bilang mag-asawa na patuloy na nagpapatotoo sa kabutihan mo sa kanilang buhay at sa amin bilang kanilang mga ka-church. Ama, dalangin po namin nawa ay patuloy pong tuntunin nila ang inyong kalooban at patuloy na magpagamit sa iglesyang ito
tunay nga, Panginoon, na sa mga taon na dinagdag mo, alam namin na ikaw po yung nasa likod ng kanilang matatag na pagsasamahan. At Ama, dalangin din po namin sa kanila pong lahat, pati po sa aming mga kapatid na magdaraos ng kaarawan o nagdaos na po. Ama, dalangin po namin ang patuloy na kalakasan sa kanila pong lahat. At Ama, dalangin din po namin sa kanilang mga pangarap sa buhay. Ama, loobin mo po na maabot po nila to ng patuloy na nagpaparangal sa iyo at hindi nahihiwalay. Ama, salamat po sa kanilang buhay. Salamat po sa mga taon na patuloy mong dinadagdag. Ama, ganun din po, dalangin namin ang pagpapala mo sa kanila, sa kanilang spiritual at pisikal na pangangatawan. At Ama, nawa patuloy po namin silang makasama sa iglesyang ito. At salamat po sapagkat sila po'y nagiging kalakasan ng mga kapatid sa iglesia kung saan mo po sila dinako. Kaya Ama, dalangin po namin ang pasasalamat, pagdakila sa inyo sa buhay ng aming mga kapatid. Ito po ang aming dalangin ng may pasasalamat sa makapangyarihang ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Happy anniversary po. Salamat po, Pem. So tayo po yung magtatapos na, mga kapatid. Magpapasalamat po tayo sa Panginoon sa umagang ito. Ayan. Ayan, okay. Tayo po ba'y napagpala sa umagang ito? Amen, amen. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay. Salamat po, dakilang Ama, sa katangumpayan ng iyo pong gawain sa umagang ito. Maraming salamat sa lahat po ng mga kapatid na inyo pong ginamit sa kanila pong mga parts sa program. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng mga kapatid, mga kapatiran na nag-prepare para po sa gawain na ito. Maraming salamat. Lord, maging sa bawat isa po sa amin na naririto sa bulwagan ito ng pagsamba. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon, upang ang bawat isa po sa amin ay higit pang matuto, higit pang lumago ang pananampalataya sa iyo, Panginoon, at patuloy na maglingkod sa iyo sa bawat buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa magandang panahon na inyo pong ipinagkaloob. Salamat sa provisions mo sa iglesia na ito, Panginoon. Salamat sa bulwagang ito na alam namin, Panginoon, na malapit na, Panginoon, na ito po ay makumpleto, Panginoon, sapagkat ikaw ang magpo-provide, Panginoon, ng bawat pangangailangan para po sa iyo pong sa building na ito ng iyo pong iglesia sa Kabuyaw. Salamat po, dakilang Ama. O Lord, sa kapatid po namin na iyo pong ginamit sa araw na ito na nag-deliver ng iyo pong salita, patuloy pong pagpapala ang iyo pong ipagkaloob sa kanya, patuloy na wisdom, karunungan, Panginoon, kalakasan ng kanya pong pisikal na pangatawan, ang iyo pong ipagkaloob sa kanya, at patuloy na matuntun pa niya ng mas higit ang nais mo talaga sa kanya pong buhay, Panginoon. Lord, sa bawat isa, sa bawat mga guro na nagturo, ang patuloy na pagpapala mo ang iyo pong igawad sa bawat isa. Sa lahat ng mga bata na naririto, Panginoon, ay ang aming dalangin, Panginoon, ang bawat mga batang ito sa Sunday School ay patuloy na mahubog at lumaki ayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat din, O Diyos, sa matagumpay na youth camp na idinaos. Kabilang po ang aming mga kabataan mula sa Kabuyaw. Patuloy, O Diyos, na pinagpapasalamat namin ang katagumpayan nito, maging ang protection mo na ipinagkaloob sa bawat isa po sa kanila. Maraming salamat. Maging sa lahat ng provisions na iyo pong ipinagkaloob, O Diyos. O dakilang Ama, tunay nga, O Diyos, na napakadakila ka, napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. At dalangin din namin, Panginoon, sa amin pong paghiwa-hiwalay
pansamantalang paghiwa-hiwalay, ay kayo rin po, Panginoon, ang sumama sa amin hanggang kami makarating sa amin pong mga sarili-sariling tahanan, Panginoon. At sa lahat ng mga gawain sa darating na linggo, napapasok, Panginoon, kayo po ang gumabay sa lahat ng ito sa pamamagitan ng iyo pong Santong Espiritu. Nawa, O Diyos, ay dalangin namin naroon yung pag-udyok ng Santong Espiritu na kami ay makibahagi sa lahat po ng mga gawain ng Iglesia. O dakilang Ama, maraming salamat. Tunay nga na wala pong pagsigla ng kagalakan ng aming pong mga puso sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat, na hindi nagbabago sa iyo pong mga anak. Salamat po, dakilang Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati, pinaparangalan sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Ang biyaya ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang paggabay ng Santong Espiritu ang ating taglayin sa buong linggong darating upang tayo ay makapamuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya at mga alagad niya. Tapos na po ang ating gawain, pagpalain po ang bawat isa. Mga kapatid, muli po, sama-sama po tayong umawit at magpuri sa ating Diyos. Blessed be your name in a land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Bless your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, to walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn that to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering. There's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. You give and take away.
His name. Praise the Lord. God bless po. JFCM Kabuyaw sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission.